Ay ang anak ko. Sambit ko at saka napapunas ng luhang ngumiti. I saw her. Hinawakan ko pa nga yung braso niya, tol. Gusto ko siyang angkinin. I want her. Halos sumahagulhol na usal kong na nakayuko. Hindi ko maiwasan na maramdaman ang lahat ng ito mula na makita ko siya. Ganoon na ba talaga ako kasamang tao para patuloy na parusahan? Isang mapait na pagngisi ang kumawala sa labi ko. Pinipilit na alisin ang sakit sa dibdib ko. Ngayon ko lang aaminin. Pero magmula nang mawala siya, tila wala nang halaga pa ang buhay ko. You love her? Seryosong sambit ni Jewel nang tuluyan akong napatango-tango. Ngariin ang pagkakahawa ko sa bote ng alak, tsaka napahilamos sa mukha ko. Yes, pinilit kong alisin pero ang sakit mawala ng taong nakasanayan. Usal ko nang tapikin nito ang bewang ko. Binalaan na kita nun, na baka ikaw rin mahulog ka sa patibong and look at you now. Dinadown mong sarili mo sa pagkawala niya sa tabi mo. Sambit nito, I want her back. Madaing salita ko. Sa mga pananakit mo, tingin mo babalik pa ba siya sa'yo? Tol, imagine, sinira mo. Di nito nagawang ituloy ng malakas na lumagapak ang tawa ko. Sobrang sakit. Parang pinipira-piraso ang dibdib ko sa bawat maalala ang mga ginawa kong yon. Nagkamali ako. Naginamit ko siya to take revenge of his father. Sinasaktan, binubugbog habang buntis siya. Damn! Tama na yan, lasing ka na. Sabi nito at saka akong babawiin ng alak nang umiling akong maraing tumayo at walang anomalya. Binasag tong inihagi sa sahig. Nagsanhi iyon ng malakas na ingay. Sinabayan ang pagsigaw habang patuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata ko. I want her back. I want her in my life. Pasinghal akong bumuga ng hangin. Nakapagtataka. Noong nakita ko siya, nahawakan ko at naramdaman ko siya. I followed her pero bigla siyang nawala. Alam ko itinago siya ng kanyang ama at mas gagawin kong lahat para hanapin at bumalik siya. Lalo na at alam kong malapit na siyang manganak. Bumagsak ang katawan ko sa sofa nang biglang bumukas ang pintuan. Kitang-kita ko ang pagtaas ng noo ni Sofia na nakatitig sa akin. The heck, Sandro, are you crying? Maarteng tanong nito. What are you doing here? Can you please leave? Asik ko ng pagkakitong tumawa. Oh, come on, Sandro. I know you want me. Tsaka bakit bang init ng ulo mo? Sambit nito nang bigla kong kiniyom ang kamao ko sa inis at tinablot ang damit niya. Nanggigigil at mariin ko tong sinandal sa isang pader. Bakas na bakas sa mukha niya ang kaba at takot nang mariin kong hinawakan ang panga nito. Tell me, Sofia, may kinalaman ka ba kung bakit biglang nawala si Anne? Asik na tanong ko. Nakita ko ang pagkabigla nito nang bahagya siyang tumawa. Are you out of your mind? Ilang beses ko bang sasabihin na aksidenteng nasa lugar na yun lang ako that time at malay ko bang nandun ang basurang yon? Asik nito nang hinila ko ni Jewel. Sofia, umalis ka na, sabi ni Jewel. Duh, then I will leave. Baliw ka na, Sandro. Asik nito at saka tuluyan niyang umalis na kinabuga ko ng hangin dahil sa inis. Sandro, bakit si Sofia ang Di nagawang ituloy ni Jewel nang sinipa ko ang isang sofa. Dahil nakakagulat na nandun siya at nung dumating siya bigla na lang nawala si Anne. Asik ko sa malakas na boses nang wala itong nagawa kundi tanguan ako. Sobrang init ng ulo ko. Animo, wala akong kahit anong magagawa kundi ang sisihin ng sarili ko. Hanggang sa umuwi na si Jewel at nakaupo ako sa sofa. Nakatulala lang at nagbabaka sakali na may balita na tungkol sa kanya. Pero nawindang akong napatingin sa isang kasambahay na may isang bagay siyang kinuha. What's that? Asik na tanong ko. Sir, yung natirang pills lang po. Sabi nito at saka ko tinalikuran. Napatango-tango ako na ilang beses. Di ko magawang mag-alala kay Anne. Malapit na siyang manganak at kailangan ko siyang makita. I want to be the father of his child. 1 week later. It's been 1 week pero wala pa ring balita. Unti-unti na akong nawawalan ng pag-asa na marahan akong bumuga ng hangin dahil sa pagod. Lumabas ako ng gusali at nagbabaka sakaling pupunta sana sa isang mall. Pero nanlaki ang mga mata ko. Tila umawang ang labi kong napatitig sa isang babaeng palabas na ngayon sa isang restaurant. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata nito habang may kausap na isang lalaki and it was Anne and Kiyo. Tila napatitig ako. Namanhid ang buo kong katawan ng unti-unti, bumaba ang tingin ko sa tiyan ko. Mabilis ang pagbaba ko sa kotse. Ann!
Isang malakas na boses ng usal ko nang hablutin ang braso nito. Wala siyang emosyon. Parang binalot ng galit ang mga mata nito at malakas na magapak sa pisngi ko ang sampal niya. Don't you dare touch me again. Asik nito nang mapawang ang labi ko sa gulat. Ang tagal kitang hinanapan. Bumalik ka na sa akin oh. Magpapakama ako sa bata. Nasaan na ba siya? Hindi ko na alam kung ano mga nangyayari sa'yo. Hindi ko rin alam na nanganak ka na. Akala ko sa isang Di ko nagawang ituloy ng pagkakaitong tumawa. Baka sa mukha nito ang pagkawindang na nakakalokong kumuwala ng ngisi. Magpapakaama? Hinanap? Nanganak? Tanga ka ba, Sandro, ha? Wala na yung batang nasa sinapupunan ko. Asik ko nang kumunot ang noo ko. Anong ibig mong... Di ko natuloy na makita ang paglandas ng luha nito sa mga mata niya. Nasaan ang anak ko, Ann? Nasaan? Di ko rin nagawang ituloy nang umisitong binugahan ako ng hangin. Pagkatapos ng mga sakit, ng pagdurusa, tatanungin mo ko kung nasaan? Without knowing na namatay ang batang nasa tiyan ko dahil sa mga pananakit mo. Yes, Sandro, walang batang buhay na lumabas dahil namatay siya. Asik nito nang bumagsak ang balikat ko sa panghihina. No, you're joking. Usal ko nang unti-unting nagpunas to sa mga mata niya. I am not. Hindi mo alam lahat ng mga sakit na dinanas ko at sa mga kamay mo pa. Kung gusto mong malaman ang lahat, pumunta ka sa ospital nang malaman mong buong katotohanan. Sabi nito at saka ko nagawang tulalang tinalikuran. Unti-unting bumuhos ang luha sa mga mata ko nang di yon maalis sa isip ko. Kaya nagmamadali akong pinaharurot ang kotse patungo sa ospital to know the truth. Ann's POV. Bakit hindi mo sabihin na buhay ang anak? Di natuloy ni Kiyo na kinunutan ko siya ng noo. Baliw ka ba? Buhay ang naging sakripisyo ko. Huwag lang mawala ang bata sa napupunan ko. Tiniis ko ang lahat ng sakit at hirap, pero kinaya kong panindigan ang mas kumapit ang bata. Hindi niya pwedeng malaman dahil alam kong kukunin niya sa akin ang anak ko. Asik ko nang tumango ito. Then what is your plan now? Pabagsakin si Sofia at gawing laruan si Sandro. Ngisi ko nang kumunot ang noo nito. What do you mean? Papasok ako sa gusali niya para ibagsak ang minamahal at inaalagaan niyang kumpanya. At yung Sofia na yan, sisiguraduhin ko na siya ang mabubulok sa kulungan. Ipaparanas ko sa kanila ang lahat ng sakit for my emotional and physical. Sambit ko pa. Paano yung sa ospital? Paano? Don't worry. Kakampi ko ang doktor sa ospital na yon at ipapalabas niya na talagang nalaglag ang bata sa sinapupunan ko. Sambit ko nang umisi ito. Sandro's POV. The record of Miss Rivera? Tanong ng doktor na tinanguan ko. Yes, please. Garalgal na boses ko. Parang hindi ko kakayanin. Ang sakit sa dibdib at tila pinupunit yon. Hindi ko mapigilan na luhang dumadaosto sa pisngi ko. Ramdam na ramdam ko ang panghihina sa tuhod ko nang mahanap nila yon. Tumitig ang doktor sa akin at umiling-iling. Batay sa mga nakarang records niya, si Ann ay buntis. Pero nung nakarang linggo, dinala siya dito. Usal nito, nakinakunot na ako. And then, what happened? Napaagaba ang panganganak niya. Please talk. Sabihin niyo namang buhay ang anak ko na nagsisinungaling lang si Ann kasi hindi ko... I am sorry to say this, Sandro, pero dinala si Ann dahil sa pagdurugo nito at namatay ang batang nasa sinapupunan niya dala ng pagkabugbog sa kanya. Usal nito na kinawang ng labi ko. Bugbog? Yes, nabugbog si Ann kaya nalaglag ang bata sa tiyan niya. Sabi nito na parang di ko na kakayanin pang marinig. Kailan to nangyari? Nang sinabi niyang eksaktong araw, tuluyang nanlumo akong napatitig sa kawalan. Yung araw na nakita at hinabol ko siya, tapos bigla siyang nawala. 3 years later, ilang beses kitang pinigilan, tol. Ilang beses kong sinabi na darating yung isang araw na pagsisisihan mo ang lahat, pero mas pinilit mong lumaki ang galit sa dibdib mo. Sambit ni Mark ng dahang-dahang umawang ang labi kong kumagat-labi. Pinipilit alisin ang luha sa mga mata ko nang di kayo nagawang pigilan. Tuluyang dumaos-dos ang mainit na likido nito sa pisngi ko. Sinabayan na isang musikang mas nakakadurog sa puso. Gusto ko lang naman magkaroon ng hustisya sa Triksha. Alam mo kung gaano ka siya minahal, di ba? Nahinginig ang boses kong sambit nang tinapik nito ang balikat ko. Pero hindi si Ann ang pumatay sa kanya.
Sabi nito nang napatungo-tungo akong napatitig mula sa isang papel na hawak ko, kung saan yon ay larawan ng fetus. Ito na lamang ang natitirang larawan at alaala ng batang ginusto kong mabuhay. Pero ngayon, he's gone. At kasalanan ko yon. Sinaktan ko si Anne. Ginawa ko miserable ang buhay niya. Ginawa ko siyang parang hayop habang dinadala nito ang anak ko sa sinapupunan niya. Naging malakas ang pagtugtog ng musika na yon na sinabayan ng di mapigilang impit na pag-iyak ko. I am hurt at di ko alam kung paano ako babangon sa sakit na nasa dibdib ko. Sobrang nagsisisi ako. Kasi pinangarap ko na sana magiging mabuting ama ako, but now, nakatitig lang ako sa ginawa kong libing niya para man lang magkaroon siya ng payapang pagkawala. Nanginginig ang mga tuhod ko nang bigla, malakas na bumuhos ang ulan. Naramdaman ko ang malamig na pagdaling ng tubig nito sa ulo ko, pababa sa katawan ko. Isang malakas sa pag-ihipan ng hangin ng sumabay. I'm sorry. Tuluyang di ko na napigilan pa yung bumagsak ang katawan kong napayakap sa lapida. Tol, tara na, umuulan na. Anyaya ni Mark nang hindi ako nagpatinag. Gusto ko mapag-isa. Sambit ko nang umalis sila sa paligid ko. Nagawa kong umisi ng mapait na paulit-ulit sinasaktan ng sigli ko. Hindi dapat ikaw yung nandyan eh. Dapat ako. Wala akong kwentang tao. Wala akong kwentang ama. Sigaw ko pa ng tila mas naging malakas ang pagbuhos ng ulan na animo dinadamayan ako nito. Unti-unti akong napayakap sa sarili ko pero ramdam ko na rin ang panghihina sa katawan ko. Lalo na in this past few days, isang balita pang di ko kailanman inaasahan, ang pakikipagbalikan ni Anne kay Kiyo. One day passed, wala ako sa mood, parang lutang lang akong nakatitig sa kawalan. Wala ako ibang ginusto kundi ang lumaklak ng alak, magmukmok at umiyak. Sobrang sakit na ibabaw ng mga mata ko. Ramdam na ramdam ko ang panghihina sa katawan ko. Iniisip ko, karma ba to? Bakit di pa isagad at sunod na lang din akong patayin? Mapait akong umisi na magsimula na namang bumagsak ang luha sa mga mata ko. Anne is now in Kiyo. Ano pa bang silbi ng buhay ko? Paulit-ulit na katanungan yon dahil tila paulit-ulit ding sinasaksak ang puso ko ng mga nagdaang araw na nakikita ko siya. And she is happy with him. Parang walang iniindang sakit at problema. Parang isang hangin na lang kung ituring niya. Tol, isang boses ang tumambad sa harapan ko na makita si Jewel. Pinanlakihan ko lang siya na mata na ibagsak nito ang ilang papeles sa harapan ko. Ang dami ng kliyenteng umatras sa kumpanya mo, pati yung mga dating nagbigay ng share na wala na sila. Anong kagaguhan gusto mo mangyari? Sambit nito nang tumawa lang ako ng pagak. Kagaguhan? Kagaguhan bang magluksa? Yang kumpanyang yan madaling isalba, tol. Nawalan ako. Namatayin ako, intindihin mo naman ako. Sambit ko nang umisi lang siya. Intindihin? Tol, ganyan na ganyan ka nung nawala si Jiksha. Ano? Hayaan mong mawala lahat ng mga pinaghirapan mo na ilang taon? Alam ko na walan ka, namatayan ka. Pero anong magandang dulot ng ginagawa mo? Ang umiyak, magmukmok at uminom ng uminom? Asik nito nang suminghal lang ako bumuga ng hangin. Can you leave me alone? Sambit ko nang bumuga ito ng hangin. Palubag na ang kumpanya mo, Sandro. Huwag mong hintayin mawala sa iyong lahat. Ayan, may nag-offer ng pera para isalba yung nalulugi mong kumpanya. And you can meet her tomorrow? Usa nito at saka ko tinalikuran. Nang makaalis siya, kunot na kunot ang noo kong napatitig sa mga papeles na inihagis niya sa lamesa. Ayoko sanang tingnan yon, pero halos kainin ako ng curiosity ko ng dahil doon. Dahan-dahan kong binitawan ng alak at saka kinuha ito. Tila mariin ako napabuga ng hangin na makita ang ilang deals na umatras. Yung mga kumpanya at business partners ko na alam kong malaki ang may tutulong sa kumpanya ko ngayon ay nawala na. Sinipa ko na malakas ang sofa ng bigla. Pumasok sa isip ko ang sinabi ni Jewel. Isang tao ang nag-offer? Then who is that person? Denial ko ang number ni Jewel because I want to know the name of that person. Tol, anonymous person, basta meet her tomorrow na lang, sabi nito. Her? Yes, her, babae. Sambit nito at saka ibinaba na ang tawag na ikinakunot ng noo ko. Ilang beses akong bumuga ng hangin para alisin ang namang sakit sa dibdib ko pero hindi ko magawa.
Malalim pang maglaklak sa alak ang ginawa ko bago tuluyang bumagsak sa sofa. Tingnan mo nga naman ang swerte, sabi ko habang tinitingnan ang mga papeles na nasa harapan ko. Ang ilang mga kausap kong kliyente sa kumpanya ni Sandro ay unti-unti kong nakausap para umatras doon at sumanib ang puwersa sa akin. Then, anong susunod? Tanong pa ni Kiyo nang umisi lamang ako. To offer him? At uunti-untiin kong ako mismo ang magpaparamdam sa kanya. Ako mismo magpapabagsak sa kanya. Mariing salita ko nang umisi ito. Akmang magsasalita pa sana ito nang bumukas ang pintuan. Nanlaki ang mata ko nang bumungad dito si Manang Fet ang anak ko. Mommy! Sigaw kaagad nito at saka yumakap sa akin nang umiti akong pinisil ang ilong niya. Oh, how's my baby? Tanong ko at binuhat ko siya. Naku ma'am, hinahanap po kasi kayo kaya dinala ko siya dito. Sabi ni Manang nang tumango ako. Pero ilang saglit lang iniwan ko si Tyron kay Kiyo. And yes, his name is Tyron. Ma'am, bakit po? Sa susunod, huwag kang bibigla-biglang susugot at lalabas ha. Para ilapit sa akin ang anak ko, maliwanag ba? Kung kailan ko sabihin yun lang. Sabi ko nang kumunot ang noo nito. Bakit po ma'am? Huwag ka nang maraming tanong at walang dapat makaalam na ang mommy niya ay si Ann Rivera. Usal ko nang inisian niya lamang ako. Tinitigan ko sa hindi kalayuan ng anak ko. Isang kakaibang ngisi ang kumawala sa labi ko nang tumunog ang cellphone ko. Yes, who's this? Ma'am, this is Amy, Secretary of Mr. Sandro. I want to clarify na pumapayag po siya sa deal and he wants to meet you tomorrow. Sabi nito na ikinataas ng kilay ko. Then, good. Mariin kong naikuyom ang kamao ko kasabay ng pagbuga ng hangin. Kakaibang ngisi ang kumawala sa labi ko. Nang maisip ang mga planong ginagawa ko, ang magkunwaring kakampi niya sa negosyong minahal niya, hanggang sa dulo, ako at ako mismo magpapabagsak sa kanya. Sisiguraduhin ko na ultimo katiting, walang matitira sa kanya. Emosyonal at pisikal na sakitan ang pagwawing paghihiganti ko. Ipaparamdam ko kung anong sakit ng mga ginawa niya. Kayo nang bahala sa anak ko. I have an important meeting. Sambit ko kay Manang na tinanguan naman agad nito. Mabilis ako lumabas ng bahay. Nakasuot ako ng fit dress na hapit sa katawan ko. Kitang-kitang pagkurba nito na sinamahan ko ng mataas na sandal tsaka kapal na makeup. Mabilis ang pagpapaharurot ko sa meeting place, restaurant namin ni Sandro, and yes, sinadya kong gawin to, ang magpalit nang kahit papaano maramdaman niya kung paano mainis sa kakahintay. Wala pa lang ako sa harapan niya. Parang natatawa na ako sa magiging anumang reaksyon nito na ang isang Ann Rivera ang siyang magiging business partner niya. Ang babaeng magpapalubog at pahalik sa kanya mula sa lupa. Punong-puno ng galit ang puso ko mula sa puntong mga kahayupan na sakit na ipinaranas niya, and that Sofia, siya ang may pakana ng lahat. Siya ang utak kung bakit namatay ang fiancé ni Sandro. Kunot-no akong napatitig sa cellphone ko nang magring ito. Hindi ako nagsalita nang makita kong unknown number lang ang nakalagay dito. Hello, this is Sandro. Where the hell are you, miss? I am 30 minutes waiting. Asik nitong salita nang ngumisi lang ako na in-end call yon. Wala akong balak magpakilala dahil gusto ko mata sa mata ang pag-awang ng labi niya. Good morning, ma'am. Bati ng security na makisa akong papasok sa restaurant na iyon nang inisiyan ko lang. Dahan-dahan ng paglalakad ko. I was nervous dahil for the past 1 year, ngayon ko lang ulit makakaharap ang lalaking yun. Ang lalaking ama ng anak ko. Ang lalaking nagparanas sa akin ng demonyong buhay. At ang lalaking hindi ko inaakala na minahal ko. That love. Pasinghal ako napatitig sa isang taong inip na inip lang mukhang nakatitig mula sa kape na nasa harapan niya. Kitang-kita ko ang pagkainis nito nang napatango-tango akong kumagat labi. It's been 30 minutes pero wala pa rin akong taong nakikita na lalapit sa akin at magpapakilala na siya ang nag-offer for business partner. Damn! Mariin ang pagkakahawak ko sa cellphone ko matapos ko tong tawagan pero walang ya,
pinatayan lang ako. Walang manners. Sino kaya siya? I am so curious at bukod pa rito, tila namamanhid ang buo kong katawan sa kaba. Napailing-iling akong napatingin sa mga taong nandito sa loob nang bigla na lang umawang ang labi ko sa gulat. Dahan-dahang bumagal ang bawat galaw sa paligid. Naging mabilis at malakas ang kabog ng dibdib ko nang masilay na isang babae. What? I am dreaming. Kung panaginip lang to, ayoko nang magising. Kitang-kita ko ang bakas ng ngiti sa labi niya. Ang suot nitong dress na nagpahubog sa katawan niyang nakalaglag pa nga sa sobrang damn. Tila tuluyan ako napanganganan dahil sa gulat na iyon. Pero kumunot ang noo ko nang walang pakundangan na umupo siya sa harapan ko. Hi!